Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Roman Catholic Church mga kapatid. Sa ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi makaligtas ang relihiyon na Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi makaligtas ang relihiyon na Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Affirmative natin si Pastor Ruben ng Baptist at negative naman Brother Eugene Agapo ng Roman Catholic Church mga kapatid. Pastor Ruben ng Baptist, your time start now. Okay, once again magandang hapon at patunayan natin ngayon at ito po ang ating tindig na hindi makakaligtas sa ating tema, yung tinatawag na Katoliko na reliyon. No? Kasi ito yung ating katugali. Sa stand nila ay papatunayan nila na makaligtas talaga ito yung relihiyon na Katoliko sa kapamakan ng impyerno. Pero papatunayan natin mga kapatid na hindi yan makakaligtas sa kapamakan ng impyerno ang relihiyong Katoliko base sa Biblia. Bakit? Kasi po una, isa lang yun ang tagapagligtas. Kaya yun ang tutulan ni Brother Eugene kung iilan ba ang tagapagligtas na nakalagay sa Biblia. Isa lang po yung Panginoong Jesus Kristo, yung Diyos lang. At ito po, babasahin ko sa inyo dito sa 1 Timothy chapter 4 verse number 10. Ito po. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Basahin ko ito mga kapatid. At pwede ninyo diyan at titignan, no? Sundan ninyo. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse number 10, no? 1 Timothy verse 10. Sabi dito, for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior. O sabi dito yung God lang yung Savior of all men, sa lahat ng tao, especially of those that believe. At yun ang kanyang iniligtas ng isang tagapagligtas ng Diyos ng lahat ng tao, yun ang mga nanampalataya sa kanya. Ay ngayon, sino ba ito? Yung Diyos na tagapagligtas dito na sinabi sa Biblia na iisang tagapagligtas. Ito po, sa Titus 2:13, pababasa natin ito yung mga premise, no? Titus 2:13, sabi dito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Nakikita natin dito, no, na ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas, sabi dito mga kapatid, ay ang Panginoong Jesus Kristo. O minabasa ba dyan na ang relihiyong Katoliko ay makakaligtas or tagapagligtas? Yun po, magready-ready ka dyan mamaya, Brother Eugene, no? Itatanong ko sa iyo kung ilan ang tagapagligtas sa lahat ng tao sa kapamakan ng impyerno. Kasi si Kristo ang Diyos, iisa lang ang tagapagligtas sa kapamakan ng impyerno. Wala mababasa po sa Biblia na ang tinatawag na relihiyon na Katoliko ay tinatawag na makakaligtas sa tao sa kapamakan ng impyerno. Kasi po, isa lang po yung tagapagligtas. Yun po ang una nating tindig, no? Bakit hindi makakaligtas ang relihiyong Katoliko sa kapamakan ng impyerno? Dahil isa lang ang tagapagligtas at yun ang Panginoon Jesus Kristo, ang Diyos natin. No? At ito po, pangalawa, dahil ang kaligtasan ay makakamtan or ang eternal life, makakamtan lamang, no? Ito yung pangalawa nating tindig. Dahil yung eternal life na kaligtasan, nabigay ng Panginoong Hesus, sa kanya lang makakamtan. Sabi niya sa John 3:16 at doon sa tinatawag na 1 John 5:11 and 13. No? So, walang makakamtan na eternal life na mababasa sa Biblia na magkaroon ka ng eternal life na kaligtasan kung ito ay ang isang tao ay namimbro sa Katoliko or ang Katoliko ang bibigay sa kanya ng eternal life. No, take note mga kapatid, no? At sa ating katugali, isa lang ang nagbibigay ng kaligtasan, si Jesus Christ sa tao na makatanggap siya ng eternal life doon sa kanyang pananampalataya. Kahit sa John 16, at kahit sino man na mananampalataya sa bugtong anak o yon kay Kristo na sa kanya. Sabi doon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi na kahit sino na ililigtas ng Katoliko ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi pag may buhay kang na walang hanggan sa kay Kristo, sabi niya hindi ka mapapahamak. Ang ibig sabihin nun, hindi ka napupunta ng kapamakan ng impyerno. Dahil pangatlo po, ang tagapagligtas ng sinner talaga, isa lang si Kristo Jesus. Ito po, 1 Timothy, sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ito mga kapatid, no? Sa 1 Timothy chapter 1 verse number 15, babasahin natin. Sabi dito, this is a faithful saying. Sabi niya, ito yung katotohanan na pagsasabi, and worthy of all acceptation that Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am chief. O, sabi na Apostol Pablo mismo. O, kinukontra ito ng ating katunggali ngayon
Kasi gusto niya talaga patunayan sa side niya na yung relihiyong Katoliko makaligtas sa kapamakan ng impyerno. Ay ngayon, ang mababasa dito, yung Savior ng sinners, walang iba po, yung Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang po. Kaya nga pumunta dito siya sa mundo 2,000 years ago, sabi dito, to save sinners. Sino pumunta? Si Jesus Christ. Hindi sinabi dito na yung tagapagligtas ay si tinatawag na Katoliko na reliyon. Kasi ang sinners, ililigtas ni Kristo. Saan ililigtas? Doon sa kapamakan ng impyerno dahil yung taong makasalanan, sabi ng Revelation 21 verse 8, no? Ang taong makasalanan ay mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Para hindi siya mapahamak, kaya pumunta dito ang Panginoong Hesus. Para yung mananampalataya, kaya nga sabi sa John 3:16, hindi na mapapahamak. Ay ngayon, saan ang makakamtan yung kaligtasan ng eternal life? Doon kay Kristo. Yun ang pangalawa natin kaninang tindig. So hindi po sa tinatawag po na reliyon na Katoliko. Kaya po pagsisinungaling yan. At sa demonyo na aral yan. Sa kay Satanas na aral yan, sa demonyo yan. Bakit? Hindi sa Diyos yan. Walang aral ang Diyos. Kahit ang mga apostol hindi nagsabi na yung reliyong Katoliko makakaligtas. Akalain mo? Gagawin mong kaligtasan yung reliyon. Ay ngayon, kung babasahin ko sa inyo, kahit si Apostle Paul dati may reliyon, pero hindi siya naligtas sa reliyon niya. At ang ginagawa niya, inuusig niya dati yung Church of God, ito, Galatians chapter 1. Kasi iba, Brother Eugene, mga kapatid, iba yung tinatawag na reliyon at saka sa church. Ito, babasahin ko sa inyo, Galatians. Galatians chapter 1, verse 13, hanggang sa 14, sabi dito, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion. Sabi ni Paul, na rinig nyo na dati yung aking buhay, ang istorya ng aking buhay, nasa reliyon pa ako ng Hudyo. Kasi dati may reliyon ng Hudyo How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Dati pinipersecute niya. Yung tinatawag na inuusig niya yung church of God. Ang yung church of God, yung mga taong nanampalataya kay Kristo, niligtas ni Kristo. At sabi niya sa verse 14, unprofited in the Jews, religion. At ito ay talagang pinalawak niya ang relihiyon ng mga Hudyo, sabi ni Apostle Paul, kasi dati, nang hindi pa siya naligtas, hindi pa siya apostle, siya dati ang umuusig mismo sa tinatawag na mga church or sa tinatawag na nanampalataya ng Diyos. At sabi niya, above me my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. So kayo, nakikita natin, na mga kapatid, ang relihiyon hindi nagliligtas. Kasi nga, dati si salamat. May relihiyon sa Apostle Paul, pero anong ginagawa niya? Kasi ang religion, gawa yan ng tao. Gawa yan ng tao, mga doktrina ng tao. Kaya ang kay Brother Eugene, doktrina ito ng tao. At hindi ito sa Diyos at sa Diablo yan. Bakit hindi sa Diyos yan? Dalawa lang, sa Diyos or sa Diablo. Kasi walang sinabi dito na yung Katolik ay tagapagligtas. Isa lang tagapagligtas. Klaro na binasa na natin kanina, explicit. Meron tayong tinatawag na proof, black and white yan. Very clear, litra for litra or verbatim, explicit, specific. Na nababasa natin at walang specific na nababasa na ang tao ay maliligtas sa kapamakan ng impyerno sa pamagitan ng Katoliko. At sa John 14:6, sabi ni Kristo, siya lang ang daan ng katotohanan, tutulan mo yan, brother, na pupunta ang tao sa Ama doon sa langit, pamagitan lamang kay Kristo at hindi sa tinatawag na kapamakan ng tinatawag na kapamakan ng impyerno, ang makaligtas lang walang ibang Panginoon Hesus na pupunta ang tao doon sa langit sa pamagitan lamang ng Panginoon Hesus Kristo. Sabi niya, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So, yun po, i-wave ko na po. Ready na po akong tanungin. Moderator. Yan, nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Ruben ng Baptist. At ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Eugene, your time start now. Okay, so maganda nga. Madinig ba ang boses ko dyan, Mr. Moderator? Wala bang... humina, bro. Yung boses mo, bro. Dali lang, bro, ha? Yan, bro. Hello, check. Malinaw naman yan, bro. Pero yung kanina kasi napakalakas nun. Yan, bro. Check. Malakas, bro. Same pa din, bro. Yung boses mo. Dali lang, bro, ha? Pero nadidinig ka, bro, ha? Okay naman yan. Kaso medyo malakas na Bro, yung kanina. Iba yung may mic.
Check. Yeah, bro. Yan, bro. Malakas, bro. Yes, bro. Proceed, bro. Medyo may problema yung mga connector ko dito. Okay. So, unang tanong. Nawala, bro. Nawala yung Wala boses. po. Sandali na bro. Yung may problema. Okay mga kapatid, habang naghihintay, shoutout muna kay Edison Togoy Jr., kay Pastor Rean Puentes mga kapatid. Nandyan din si Marilyn, Raymark Asigan mga kapatid, Sister Emmy Alfonso, Sister Grace Barrios mga kapatid, yung aking sister na si Sister Maria at si Sister Nena, si Sister Ashley ng Tantan. Ayan bro, try bro. Try mo yan bro. Try. Kung ano bro, kung wala talaga bro, yung ano na lang, yung mic na lang, malinaw naman, malakas din naman. Sandali lang bro. Medyo may Oo. Okay, so mga kapatid, habang naghihintay tayo, merong technical problem konti. Okay mga kapatid, so hintayin natin ang ating negative sa kanyang pagtatanong. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Crincio Berto Dazo Jr. Atong tanawon ni si Gapo. Shoutout po kay Edison Tayong Jr. Claro Manggod Bisagway Mike ayaw naggamit. Shoutout din kay Edgardo Ragay Basa Baptist Antichrist na. Shoutout po kay Pastor Rean Puentes pataka lang ungdas mangnis Gapo pataka lang og himog tema. Shoutout din mga kapatid kay Marilyn. Good afternoon po Brother Rush. Always present here. May God bless everyone. Ayan. Shoutout Sister Maria. Wala pa din bro. Wala pa din audio bro. Wala pa din. Ayan bro, okay na. Sige nga bro. Mic test ulit. Wala bro. Parang grounded siya kasi may tumutunog dito na ano. Wala kang audio bro pero merong tumutunog dito na parang grounded something. Check. Wala. Check. Mic test nga bro ulit. Wala. Testing. Ano yan bro? Yan na lang bro. Ganyan na lang bro. So proceed ka bro sa pagtatanong. Malinaw naman bro ha. Wala bro. Ayan bro. Ayan, din na ko gagamitin yung microphone bro. Medyo may problema bro. Sige, proceed ka sa pagtatanong bro. May problema yung microphone ko. Sandali lang bro ha. Ayos ko muna to bro. Medyo sabal masyado sa ano bro. Sige. Magpunta to. Ano kasi, hindi na ito eh.
Sayang naman bro. Yan bro, malakas na boses ko bro. Oh bro, naiintindihan naman bro. Sige. Unang tanong. Proceed. Sinabi niya kanina na binasa natin explicit. Can you define what is explicit? Define. Yes, letra por letra. Mababasa sa Wait specific. lang. Next question. Letter Okay. for letter. Next question. Kasi sabi niya kanina, letra por letra daw mababasa. Sa mga binanggit mong sitas, ito yung unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, yung Galacia 1:3 hanggang 14. May mababasa ba tayo ng Roman Catholic Church, explicit ha, na hindi makapagligtas sa kaluluwa patungo impyerno? Mayroon tayong mababasa dyan, explicitly o wala? Meron nga, kasi nga si Meron Kristo daw. lang nga ang nilagay na isang tagapagligtas. Ay ibig sabihin, yun ang kanyang explicit, hindi makaligtas ang tinatawag na Katoliko. Ay gagawin mong kaligtasan yan, hindi naman tagapagligtas, isa lang yung tagapagligtas. Explicit Okay. at implicit yan. Next question. Okay, next question. Sa binanggit mong sitas, unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, yung mga Galacia 1:13-14, sabi niya may mababasa daw. May binanggit ba sa binasa niya kaninang Roman Catholic Church? Yes or no? Yes nga, mababasa si Kristo lang tagapagligtas, ibig sabihin, mababasa sa unawa. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, sabi niya, mababasa daw. Yung sa mga sitas na binanggit niya, ito lang isa, 1 Timoteo 4:10, yung pangalawa, 1 Timoteo 1:15, yung Galacia 1:13-14. May binanggit ba na Roman Catholic Church, mababasa dyan sa sinasabi ni San Pablo? Meron o wala? Okay, so meron o Okay, wala? counter. Counter objection. Counter po. Go, bro. Sinagot ko po yung categoricalya at in-explain ko po at siya nag-object. Okay, so ang gusto ko lang klaruhin yung sagot mo, Brother Ruben, ulit. Meron o wala, bro? Tapos explain. Yes nga, meron nga Meron. na yung tagapagligtas si Kristo lang at hindi yung Katoliko. Kasi nga hindi binanggit ang Katoliko tagapagligtas. Ibig sabihin yung binanggit si Kristo lang at hindi yung Katoliko ang tagapagligtas ng kapamakan ng impyerno. Kaya wala pong mababasa na ang reliyong Katoliko ay tagapagligtas at si Kristo lang po. Kaya po klaro yung tema natin nakatayo na si Kristo ang tagapagligtas sa kapamakan ng impyerno po. Next question. Next question. Okay. Sabi niya, mayroon daw mababasa explicitly. Tanong ko pa nga siya, mayroon bang mababasa sa 1 Timoteo 4:10? Basahin natin yung 1 Timoteo 4:10. Premise to Mr. Moderator. Sabi dito, sapagkat, King James sabi, Biblia ang ginamit ko, sapagkat dahil dito ay pagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga sampalataya. May narinig ka bang Roman Catholic Church sa binasa ko o wala? Wala nga sa binasa mo, pero klaro yung binasa ko na ang unawa nga, explicit yun ang unawa si Kristo lang tagapagligtas, hindi po yung yung Katoliko. Ibabalik ko may sa inyo kung may mababasa ka dyan na makaligtas sa kapamakan ng impyerno kasi wala kang mababasa nun. Si Kristo lang po. Yun. Next question. Dito sa 1 Timoteo 1:15, sabi dito, sapagkat ang pasabi at pararapat at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. May mababasa ka bang Roman Catholic Church dito? Yes or no? Wala nga, Roman Catholic, kaya mali ka nga, napapatunayan mo sa iyong side na ang Roman Catholic makakaligtas sa kapamakan ng impyerno kasi binasa mo nga explicit si Kristo yung tagapagligtas. Yung kanina sinabi ko explicit si Kristo lang ang tagapagligtas ng kapamakan ng impyerno ng tao. Next question po. Okay. Sabi mo kanina, ang explicit, mababasa talaga. Tinanong ko sa 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo 1:15, di ba nababanggit yung ibang sitas, mayroon talaga mababasa. Nung binasa ko, walang nababasa. The Roman Catholic Church. Aaminin mo ba sa lahat ng mga tao dito na ikaw ay nagsinungaling na sinabi mong mababasa, hindi pala mababasa? Yes or no? No, hindi ako nagsinungaling. Ikaw yung sinungaling. Sinasabi mo kasi sa iyong side na makakaligtas yung Roman Catholic na hindi naman nga binanggit. Ang sinabi ko nga explicit na mababasa si Kristo, yung tagapagligtas doon sa kapamakan ng impyerno at hindi yung Roman Catholic. Yun ang explicit at implicit, sabi ko. No, sa aking sagot kanina pa natinig mo. Next No question. daw. Next question. Sabi mo, mabasa natin explicit. Nung binasa ko, wala
ng Roman Catholic Church mababasa, sabi mong mababasa. Ang tanong, sino ang nagsinungaling sa inyo? Si San Pablo o ikaw? Hindi kami nagsinungaling. Kasi nga, parehas kami ni... Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed, bro Eugene. Ang sabi ko, hindi ko naman sinabing nagsinungaling ba silang dalawa. Ang sabi ko, sinong nagsinungaling sa kanya? Si San Pablo o siya? Kung si San Pablo, explain. Kung siya, explain. Okay, Brother Ruben, ang pagpipilian daw ay sino daw yung nagsinungaling, siya o si Pablo o ikaw? Sinagot ko nga. Okay, sinagot ko nga counter question po, counter po, hindi nga kami dalawang nagsisinungaling. Yan ang sagot ko po. Okay, so ganito bro. Nag-object kasi si Brother Eugene dahil dun sa categorical natin na dapat talaga yung unang mabanggit. Pero kung wala ka dong mabanggit na kung sinong magsisinungaling bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds ha. So, gagamitin mo ba, Pastor Ruben? Sige po, ito po. 10 seconds. Parehas kami hindi nagsisinungaling, nagsasabi kami ng totoo. Bakit nga? Wala naman kami sinabi na nagkukontra kami kasi yung sinabi namin nga explicit si Kristo lang tagapagligtas. Wala ka naman mababasa. Next question. 10 seconds yun. Okay, Next question. Okay. Next question. Sinabi niya, may relihiyon sa Apostol Paul. Binanggit niya, sinulat ko nga doon sa notebook ko. Yan o. May relihiyon sa Apostol Paul. Itong relihiyon ni Apostol Paul, makapagligtas ba to sa impyerno o hindi makapagligtas sa impyerno? Hindi nga yun makaligtas kasi nga dati yung sinasabi niya nandun pa sa relihiyon ng Hudyo, hindi siya naligtas. Kaya nga doon na sa ngayon sa tinatawag na sa church ng Panginoon kasi naligtas na siya. Kasi dati nang hindi pa siya ligtas, sa relihiyon siya ng mga Hudyo at inuusig niya yung Church of God. Next question. Next question. Next question. Kasi sabi mo, ang Roman Catholic Church talaga ay hindi makapagligtas sa kaluluwa ng tao doon sa impyerno kung mapupunta impyerno. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ito. Kasi tinututulan mo, di makapagligtas. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative